Si Ginoong Carl Wilson M. Young na may edad na 33 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 346 Eduque Street, Balut, Tondo, Manila, anak ni na Ginoong William Young at Ginang Carmen Young, ay nais makaisang dibdib si Binibining Dionis C. Masangke na may edad na 32 taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa 0003 Oreta Street, Subdivision, Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Daniel A. Masangke at Ginang Honorata C. Masangke. Sila ay nakatakdang ikasal sa San Vicente de Paul Parish, Ermita, Manila sa ika-29 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Si Ginoong Patrick Joseph G. San Jose na may edad na 32 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 236 Dr. Sixto Antonio Avenue, Canyogan, Pasig City, anak ni na Ginoong Carlos San Jose at Ginang Elvira Garcia, ay nais makaisang dibdib si Binibining Christine A. Pinote na may edad na 30 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 8F de Zafra Street, Maysan, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Deolito Pinote at Ginang Cristela Ambrosi. Sila ay nakatakdang ikasal sa St. Pio of Pietrelcina sa ika-5 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Ginoong Don Michael E. Bedanya na may edad na 35 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Block 4, Buildersville Condominium, Rincon, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Danilo F. Bedanya at Ginang Melanie S. Embradora, ay nais makaisang dibdib si Binibining F.L. Dayan S. Bongola na may edad na 35 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Block 4, Buildersville Condominium, Rincon, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Efren S. Bongolan at Ginang Evelyn Sanchez. Sila ay nakatakdang ikasal sa Nuestra Señora de la Anunciata o Anunciata Parish sa ika-8 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Kung sino man po ang tumututol sa nasabing ikakasal, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama din natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamong. Para sa pasalamat ng mga sumusunod: Gardose family, Felix Berta Nilio and Ayangod family, Macaldo family, Madeline Uyen family, Nila de Jesus, Peter Paul Baltasar, Raquel Legaspi, Elijah J. Legaspi, Chris Villaluz, Shirley Silio, Alamo o Aloma Wellness Spa, Knights of Columbus, Gadbonton family, Diuda family, Lilan Casel and family, Binida Rizada and family, Mengdizon and family, Zenny Pineda and family, Orosio Malonzo Dacumos and Dimpal family, Shirley Pufulhencio and family, Gina Princess Rivera Perez Pigao family, Musni family, Antipala family, Aloma Pacheco and family, Wilfredo Sabali and family, Tina Estornino de Mesa family, Valencia family, Villamor family, Nenita Rivera, Yolanda, Gavina, Raymond, Jerome Pigao. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Nenita Rivera, Yolanda Gavina, Raymond, Jerome Pigao, Joshua Russell Santiago, Abigat Bunton, Chay Diuda, Divine May Canimo, Lolita Bagato, Benilda Rizada, Shirley Silio, Alan and Alvin Rosales Castelo, Carmen Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Mary Caballero, Leonora, Dionisio Aloma, Pacheco, Mengdizon and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Annalie Pilapil. Para sa ligtas sa paglalakbay ni na Desiree Dagutan at ni Adriel David. Para sa kaligtasan ni Brian Toriano, Frederick Paz at ni Eliseo Dionisio.
Para sa maagang pagaling ni na Doktora Luz Vimindaona Remedios Soa, Nanaling Balunsat, Angelica Banalo Cefa Logroño, Jocelyn El Canimo, Elizabeth Caballero Mengdizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Conchita San Juan. Para sa natatanging kahilingan ni na RV, Catherine, Madeline Christopher, Virgilio Sr. and Jr., Sherwin Kim, at ni Janice. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Dolores Washington, Mariano Derlina, Cherry Ann, Basilia Felipe Ardel, Ramona Seferiano, Romualdo Leonardo Leopoldo, Catalina Margarita Teodoro Sr., Magdalena Alberto, Teresa Roberto, Father Oscar, Sor Salvacion, Apolinario Hilarion, Jose Amado, Romeo, Sheila, Ricardo, Cherry, Nida, Dennis, Angeles, Edgardo Eliseo, Maxima, Margarita, Herman, Victoria, Ruben, Leoncia, Polina Sotero, Camille Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lord Mercy, George, Baby, Peter, Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo Ruben, Nenita, Gary, Jacinto, Consolacion, Jonisha Efren, Romeo Salvador, Maria Dominador, Felicidad, Domingo Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio Sr., Crescencio, Ranilio, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilia, Jose Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark, Anthony, Richmond, Loriano, Irneo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio Jr., Ladislao, Inocencia, Elmar, Reynaldo, Dario, Tony, Presentacion, Mackenzie, Alfredo, Zenaida, Nani, Jonito, Elmar, Martina, Paquito, Ricky, Johnny, Isagani, Lucy, Richard, Leonida, Emilio, Ismael, Rodrigo, Cristito, Miracle Joy, Reynaldo, Jose Alfonso, Pablo, Linda, Marilyn, Pablo Jr., Roberto, Melissa, Alfonso, Miguelito, Benito, Felipa, Rosendo, Lourdes, Proceso, Baby Ren, Marcelino, Carmelita, Rosendo, Pastora, Antonio, Domingo, Rosario, Miguel, Lidia, Maria, Salome, Monica, Gloria, Bonifacio, Nilo, Rocky Joseph, Romeo, Ruben, Esmeralda, Ruben Sr., J.R. Marina, Efren, Wenceslao, Victoria, Mildred, Esther, Jeffrey, Julius, Aslen, Ricardo, Emily, Milagros, Miguel, Eduardo, Rolando, Benedicto Sr., Primitiva, Dionisio, Benedicto Jr., Hermelito, Filomena, Pedro, Maria, Basilia, Victor, Comon, Christopher, Ildefonso, Janine, Margaret, Miguel, Catalina, Juana, Cirilo, Jose, David, Alexander, Aljon, Natividad, Elpidio, Joseph, Alejandro, Felix, Antonio, Jose Wendel, Ricardo, Noor, Severiano, Francisco, Serafin, Senior and Junior, Rose, Tita, Dominador, Rosario, Nico, Juliana, Jose, Maridel, Teresita, Silverio, Felipe Sr., Florentino, Alan, Rodora, Jefferson, Kin, AJ, Mary Grace, Mary Rose, Sanjo, Petra, Leocadio, Sotera, Julius, John, Alfeo, Francis Hill, Carlos, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milogi, The Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuela, Nisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia,
Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel Emil, Milagros, Normelito Sr. and Jr., Sita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro, Lilia, Fernando, Ding, Celia, Dolores, Alexander, Roland, Jamie, O Jaime, Crescing, Jose, Norberto, Perlita, Enrique, Margarita, Elijah Jr., Sr., Casimiro, Purificación, Ofelia, Pepito, Linda, Luis, ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorium. Gayun din para sa kapayapaan ni na Conrado, Eduardo, Leonora, Rodolfo, Hernani at ni Emerson. Para sa pasasalamat ng Estaya family at ni Princess Alicia Fronda. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Simula ng linggo para sa mga katikista. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Ang pagiging mabunga ng simbahan sa gawain ng ebanghelisasyon ay nakasalalay sa krus ni Kristo. Liturhiya. Ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus ay mula sa pagtatalaga ng Basilika sa Golgota noong Setyembre 13 at 14, taong 335. Sa ikalawang araw ng pagdiriwang, ang relikya ng banal ng krus ay itinanghal para pagpugaya ng lahat. Ito ay tinadhana ni Papa Sergio Ikauna bilang kapistahan sa buong simbahan. Turo ng simbahan. Ang lahat ng pagiging mabunga ng simbahan at ng Santa Sede ay nakasalalay sa krus ni Kristo. Kung hindi, ito'y panlabas lamang. Isinulat ng isang teologo ang ganito: kung ang simbahan ay ang puno na lumago mula sa maliit na butil ng mustasa ng krus, ang puno ay nakalaan na mamunga ng mas maraming butil ng mustasa. At sa gayon, itong mga bunga na inuulit ang hugis ng krus. Sapagkat mula sa krus, nagmumula ang kanyang pag-iral. Isama rin natin sa ating mga panalangin na pasalamat ni Namela Dizor Mitiam and family, Greg and Abby Dizor and family, Linda Dizon, Manalila and family, Imani family, Leonilo Dizor and family, Luis Dizor and family, Oscar Dizor and family, Remy Dizor Balunsat and family, Fidela Mitiam and family, Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Ong family, para sa kagalingan ni na Fidela Mitiam, Emmanuel Mitiam, Corazon, Santa Ana, Fernan Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas, Lilia Ong, at ni Elmer Samareta. Para sa natatanging kahilingan ni na Maria Elizabeth Mitiam at ni Nancy Padrinao. Para sa ligtas sa paglalakbay ni na Antonio Namora Jr., Francis Ong, at ni Christopher Namora.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito'y ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus ni Jesus. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinarusahan ng Panginoon ang mga Israelita. Kaya sila pinarusahan, subalit sino ang tumingin sa ahas na tanso na inilagay ni Moises sa dulo ng tikin ay maliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kaya gayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat nung sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang, nila'y ang Diyos. Ang katastasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya'y pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yao'y pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kaniyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang awa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, si Kristo na nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ay itinampok ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos
at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristong Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang pagtatampok sa krus na banal o kung tawagin po natin Feast of the Exaltation of the Cross. Kaya po kung mapapansin niyo po sa ating gilid, makikita niyo po na nakatanghal ang krus ni Jesus. Na sa kapistahan pong ito ay pinapakita kung papaanong nagwagi ang Diyos sa pagpapamalas niya ng kapangyarihan sa krus. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, ang tingin po ng tao sa sinaunang panahon ng mga Romano patungkol sa krus ay ito po'y sagisag ng kaparusahan. Ito po'y sagisag ng kabiguan. Ito po'y sagisag ng kamatayan. Bakit? Sapagkat nung unang panahon ginagamit ang krus upang parusahan ang mga makasalanan. Kunwari ika'y nagnakaw, ika'y nakagawa ng masamang bagay sa lipunan, ikaw ay ipapapako sa krus at itatanghal sa publiko. Kaya po yung mga taong nakakakita ng krus noon ay natatakot. Bakit? Sapagkat ito'y babala para sa kanila na huwag tutularan ng mga taong ito, kundi ganun din ang kanilang sasapitin. Ngunit nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ay binago niya po ang konseptong ito na ang dating sagisag ng kaparusahan, ngayon naging sagisag at simbolo ng kaligtasan. Na ang dating sagisag ng kabiguan, ngayon naging sagisag ng tagumpay. Ang dating sagisag ng kamatayan, ngayon naging sagisag ng buhay na walang hanggan.
At ito po'y pinapakita sa krus ni Jesus na pinapakita ngayong araw na ito sa pagdiriwang. Minamahal tayo ng Diyos. At dahil minamahal tayo, ninanais niyang iligtas ang sanlibutan. Ang sabi nga po ng isang manunulat, I always thought love was shaped like a heart, but it is actually like a cross. Tunay nga naman mga minamahal na kapatid, hindi lamang po korteng puso ang maisasalarawan natin kapag pinag-usapan ng pag-ibig. Maisasalarawan rin natin ang korteng krus. Bakit? Sapagkat ito'y dahil kay Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat, para sa katubusan ng sanlibutan, sapagkat minamahal niya tayo. Kaya ito po ang paalala sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, ang paalala na mayroong nagmamahal sa atin. Pwede niyo po bang pakisabi sa inyong katabi, may nagmamahal sa iyo? Alam niyo po, 6 years ago, may isang video na nag-trending. At ito po'y napanood ko. True story daw po. At ito po'y patungkol sa tatay na nagsakripisyo ng kanyang anak para sa karamihan ng mga tao. Ito po'y may isang lalaki daw po na mahal ang kanyang anak. Nagtatrabaho ang lalaking ito bilang isang bridge master. Siya po ay nagbababa ng lever para tumaas ang tulay o kaya'y ibaba ito. Na kapag itinaas ang tulay, makakaraan ang barko sa baba. At kapag naman po ibinaba ang tulay, ito'y magiging patag at yung tren naman po ang makakaraan. Yung anak gustong-gustong sumama sa tatay sa tuwing siya'y nagtatrabaho. Sapagkat gustong nakakakita ng anak ng tren na umaandar at nakikita rin ng anak ang iba't ibang uri ng tao na nakasakay doon. Mayroong magagalitin, mayroong masisiyahin, mayroong bugnutin, mayroong selfish at kung ano-ano pang ugali. At isang araw habang naglalaro sa baba ang bata, at ang tatay naman ay busy sa kanyang trabaho sa taas upang itaas ang tulay para makaraan ng barko, nakita ng bata na may paparating na tren. Sumigaw ang bata sa kanyang tatay, "Daddy, Daddy, may paparating na tren." Ngunit, hindi ito narinig ng kanyang tatay sapagkat siya'y malayo. Na sa kagustuhang makatulong ng bata, nahulog siya sa makina. At ito'y biglang nakita ng tatay. Ngunit sa kabila nito'y nakita rin niya ang rumaragas ang tren. Hindi niya malaman ang kanyang gagawing desisyon. Una, ibababa niya ang tulay para maligtas ang mga nakasakay sa tren, ngunit maiipit naman at mamamatay ang kanyang anak. O pangalawa, huwag na lang ibaba ang tulay upang maligtas ang kanyang anak. Subalit, yung mga nakasakay naman sa tren ang siyang mamamatay. Maiyak-iyak na po siya sa kung ano ang pipiliin niya. Subalit kailangan niyang pumili ng desisyon. Ngunit sa bandang huli, ang ginawa niya ay hinila niya ang lever at bumaba ang tulay. Matiwasay na nakaraan ang tren, ngunit sa isang iglap, naipit ng malubha ang bata at namatay. Bakit ko po sinasabi ang istoryang ito, mga kapatid? Alam niyo po, may kahawig po itong istoryang ito sa istorya ng ating Panginoon. Kahit na po mahirap na magsakripisyo ng buhay, kahit na po iaalay niya ang kanyang buhay para sa atin, nagpakasakit, pinahirapan, at ipinapako sa krus, gagawin niya sapagkat may nagmamahal sa atin. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito ang pinapakita, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit ang tanong, mahal mo nga rin ba ang Diyos? Noong nakaraan po'y umuso yung katagang mahal mo o mahal ako, na magandang pagnilayan din po natin ito patungkol sa Panginoon. Let us be true to the fact na mahirap pong mahalin ang isang taong hindi ka naman mahal.
na sa patungkol sa Panginoon, baka niloloko lang natin ang Diyos. Sasabihin nating mahal natin ang Diyos, ngunit patuloy pa rin tayong nagkakasala. Sasabihin nating mahal natin ang Diyos, ngunit hindi natin maiwasan ang labis-labis na kayamanan, pagkasakim. Sasabihin natin ang mahal ng Diyos, ngunit hindi tayo makasunod o nahihirapan tayong makasunod sa Kanyang mga utos. Mahirap pong makipaglokohan na sana pinapakita sa iyo mahal ka ng Diyos. Pero ang tanong, mahal mo nga rin ba ang Panginoong Diyos? Ngayong araw na ito'y sana'y isa-isip natin at isa-puso na sana'y lagi nating mahalin ang Panginoong Diyos, magkaroon ng masidhing pananampalataya at sumunod palagi sa ating Panginoong Diyos. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. At sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magumulat paririto tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya din ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na taong, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang nagmahal sa atin ng lubos, na kahit ang kanyang bugtong na anak ay hinayaan niyang mapako sa krus upang matamo natin ang kaligtasan. Atin pong isamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban sa kasamaan, patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga may sakit, naway makita nila sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Amang mapagmahal, ginawa mong ang krus ang maging daan ng aming pag-asa at kaligtasan. Dinggin ang aming kahilingan habang ipinagdiriwang namin ang pagtatampok sa krus na banal. Patuloy nawa naming maranasan ang iyong masaganang awa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo
ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay kong katayuan. Iminulat niya sa akin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, nabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumos, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawanyan nawalay nang mabuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumos, tayo'y kay Kristo. Sadyang tapos ang aking pagkatao upang tugtin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba, pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumos, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumos, tayo'y kay Kristo. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyagam
upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsiupo po sumandali. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa gawain ng catechesis. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan na mula sa Panginoong napako sa krus. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.